Hindi susuko. Yan ang pinanindigan ni Senador Ronald De La Rosa sa gitna po yan ng kinakaharap niyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Git niya wala siyang ipinapatay at nagugat ang lahat ng ito sa politika. Politika ito lahat nagsimula. May pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao, pulis na itusan na patayin mo yan? Wala. Yung buong puso ko ay dinedicate ko sa aking serbisyo. Then pagkatapos nito, ganito mangyayari sa akin. So, very discouraging. But still, I will not surrender. Okay. Dahil alam ko, si Lord ay nandiyan nagbabantay sa akin. Sagot yan ni De La Rosa sa panayam sa Senado ng unang balita sa unang hirit. Dagdag ng senador, magtatrabaho raw siya habang nasa protective custody ng Senado. Muli ring iginiit ni De La Rosa na hindi siya obligado na sundin ang arrest warrant mula sa ICC dahil hindi na tayo miyembro nito. Umaasa rin si De La Rosa na maging patas ang Korte Suprema sa pagdedesisyon sa hiling niyang temporary restraining order sa posibleng pag-aresto sa kanya ng ICC. Taliwas naman sa kanyang unang pahayag na dadamayan niya ang nakakulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nagbago raw ang kanyang pananaw tungkol dito. Yes, medyo nagbago. Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, very strict ang policies nila doon. So, it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity. Kung hindi mo siya malalapitan, hindi mo siya makakommunicate. Mandato ng korte na kailangang respetuhin. Yan ang sagot ng National Bureau of Investigation sa intensyon ni Senador Bato de la Rosa na hindi susuko sa kabila ng arrest warrant mula sa ICC. Pananaw po niya yun na personal, pero siya naman nanggaling po sa law enforcement at naririnig din natin siguro siya na sasabihin doon sa kanyang mga subject na huhulihin ng may warrant of arrest. Kung maaari, nakikiusap ako, mapayapa ka ng sumuko para wala nang kaguluhan, wala nang kabulan na mangyayari, para harapin yung pananagutan po sa batas. Kasi ano po yan isa pong mandato galing sa competent court yung warrant of arrest na yan, na kailangan natin pong respetuhin. Ayon pa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag sa panayam ng unang balita sa unang hirit, epektibo pa rin daw ang warrant pero sa ngayon wala raw ahente ng NBI na nakabantay sa Senado kung saan nananatili si De La Rosa. May mga pulis daw doon para sa seguridad ng paligid. May tuturing daw na tila panunuya sa mga otoridad ang pagmamalaki ng senador na malaya siyang nakakadaan sa checkpoints kahit walang disguise. Nilinaw naman ni Matibag na habulan lang at walang nangyaring wrestling o hablutan sa pagitan ng NBI agents ng tangkaing arestuhin si De La Rosa nitong Lunes. Si Senador De La Rosa nga raw ang tumulak sa kasamahan nilang babaeng ahente habang isinisilbi ang arrest warrant. Kaya hinihimok nila ang Senado na ilabas ang buong CCTV footage mula nang dumating sa Senado si De La Rosa hanggang makatakbo siya. Balak maghain ng ethics complaint si Senador Robin Hood Padilla laban kay Senador Kiko Pangilinan matapos silang magkainitan sa plenaryo kahapon. Balitang hatid ni Mark Salazar. Emosyonal si Senador Bato de la Rosa habang kausap si Senador Bongo sa sesyon ng Senado. Sa loob ng Senado nagpalipas ng magdamag si de la Rosa matapos tangkain ng NBI na arestuhin siya kasunod ng paglabas ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Wala, may sentimental lang na sinabi si Bungo sa akin. Bumigay ako. Ano sinabi niya? Privilege sa communication yun between friends. Adjusting. Enjoy naman ako dahil masarap na mapapakain si Senator Jinggoy. Ang tensyon sa Senado naging paksa ng sesyon. Sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall. Hahabulin nyo? Nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga
mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Eh bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. Sa gitna nito, uminit ang diskusyon sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nagsasalita kasi si Padilla tungkol sa kalagayan ni De La Rosa at sinabi nito na dapat huwag hayaan na mapunta si Bato sa ICC. Wala naman daw local warrant. Nag-point of order si Pangilinan para igiit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ang mga nangyari. Any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Ba- Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. Irereklamo raw niya si Pangilinan sa Ethics Committee. Ang gusto ni Padilla, humingi ng tawad si Pangilinan sa Senate floor. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, Pagsigaw ni Senator ang excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. sasabihin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sinubukan ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero hindi ito tinanggap. Ako ba natakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Sir, hindi ako humihingi ako ng pangumag. Ito ay ba meaning sa'yo ng sigaw at tumasok po sila? Okay ba yun? Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na hindi talaga maiiwasan ang mainit na debate sa Senado na humahantong minsan sa pagtaas ng boses o sigawan. Dagdag pa niya, huwag maging balat sibuyas. Anya, walang legal na basihan at walang kwetang ethics case complaint na iahain laban sa kanya ni Senador Robin Padilla. Gayunman, hihintayin daw niya ang reklamo. Kung sakali, handa raw siyang sagutin ito sa pamamagitan ng kontrareklamo kung saan ipupunto niya ang anyay paglabag sa parliamentary rules, pagiging out of order at kawalan ng proper decorum ni Padilla. Meron din daw pagbabanta, pananakot at paninindak ni Padilla sa kanya. Dagdag pa ni Pangilinan, hindi uubra sa kanya ang pambubuli at pasiga-siga. Sa huli, sinabi ni Pangilinan na ayaw niya ng away at hindi siya palaway. Wala pang reaksyon si Padilla sa pahayag na yan ni Pangilinan. Isang resolusyon ang inihain sa Senado para hikayating sumuko si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan po ang Senate Resolution number 395 na inihain ng Senate Minority Members na sina Senador Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Dapat daw voluntaryong sumuko si De La Rosa sa gitna ng arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Ayon sa resolusyon, walang kapangyarihan ang Senado na magbigay ng protective custody o magsilbing sanctuary ng mga mambabatas. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nirerespeto niya ang opinyon ng mga miyembro ng minorya. Pero dapat daw bigyan ng oportunidad si De La Rosa na gamitin ang lahat ng legal remedies. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni De La Rosa na maraming Pilipino raw ang nagsasabi sa kanyang huwag siyang papahuli sa anilay mga tayuhan. Sa minority senators, out of 24, 5 sila. Di ba? Ito naman mga pamilis ng victims ng EJK. Ilan sila?
Lahat ng tao nagsasabi sa akin, Sir, huwag kang magpapasiil yan sa mga dayuhan. Dahil alam namin ang background nito, politika lang itong lahat. Dalawa ang patay sa panggaan ng isang MPV at isang bus sa Huban, Sorsogon. Base po sa investigasyon, kinain ng MPV ang linya ng kasalubong na bus sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Rangas. 2 sakay ng MPV ang nasawi. Sugatan naman ang 9 na iba pang sakay nito. Ligtas naman ang lahat ng sakay ng bus. Dinala sa police station ang driver nito bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Wala siyang pahayag. Maaaring maalis sa serbisyo ang pulis sa nag-viral na video ng pananakit niya sa kanyang live-in partner sa Malolos, Bulacan. Sa pagharap nila sa NAPOLCOM, humingi ng tawad ang pulis sa kanyang kinakasama. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Kasi nagkaharap nga sa National Police Commission ang pulis at kanyang live-in partner na nag-viral dahil sa bugbugan na nakuna ng CCTV. Humingi ng paumanhin ang police corporal sa kanyang kinakasama dahil sa pananakit na nagawa niya. Nagkapatong-patong na problema sa negosyo at personal nilang buhay daw ang dahilan ng sakitan. Pero hindi raw yung sapat na dahilan para justify ang kanyang nagawa. Humingi rin siya ng tawad sa PNP dahil nadamay pati imahe ng mga pulis. Tahimik lang na nakinig ang biktima na tumangging magsalita ng tanungin ng media. Ayon kay National Police Commission Commissioner Rafael Vicente Calinisan, kahit humingi ng tawad ang pulis, tutuluyan pa rin daw ito sa ginagawang administrative proceeding. Dismissal sa serbisyo ang maaari niyang kaharapin. Sabi ni Calinisan, walang puwa ang mga kagaya ng nanakit na police corporal sa hanay ng pulisya. Nasa restricted custody ang pulis na may kinakaharap ding reklamong kriminal. Balik sa rapid. Maraming salamat, June Veneracion.